So this is the result of manel, garlic stem, yung pinigtas namin kanina. Hinugot-hugot namin kanina. Masarap, nagisa. Oh, 야, 일로 와봐, 일로 와봐. 애기구나. 마늘 뽑으면 안 돼? 알아. 야, 이렇게 했지? 이모도 일로 와. 빨리 와. 빨리 와. Nandito tayo sa may farm ng garlic. Ito ang klase ng bawang, garlic. So, yan, house ng farm ng bawang. Yan. Hilira yan. Tapos, house yan, bawang yan. Tapos, kinuha. Bawang. Yan, itong mga pupo. Yan, yan. Parang sibuyas, pero bawang yan. Tapos kukunin natin yung parang dito ang tawag yan, tingin tayo, itong mga ito kinukuha nila yan, parang saringit ba? Hindi naman, maliliit pa kasi hindi pa tumaas. Yun ang mga stem ng bawang na uulam. Nakuha natin na bawang, yung mga umusli, dapat yung mga may pink lang na ganyan, pink, kasi madali lang mahugot. Yan. Masarap to parang sitaw, walang lasa, timplahan mo na lang. Mahal ito sa mart. Yan, dami nating nakuha. Ganito ang buhay. May time na nagtatrabaho ka sa Factoria de Aircon, may time din na nandito ka sa labas kasama ang araw. Yan nakabuta tayo, buta, lubak yan talaga. Kung gusto mong mabuhay, kailangan ng practicality. Oops, yan. Ito pa. Kailangan talas-talasan ng mata. May kumuha na kasi, syempre libre. Sino ba ang may ayaw ng libre? Sinabi lang sa kakilala ng may kakilala kung sino daw ang may gusto ng yan, hauso ng garlic, bawang. Tapos sino daw ang may gusto ng ganito kasi mahal sa mart, punta lang at kumuha ng ganito. Yan. Tapos hilahilain, pag tumubo na to at kinuha, hindi na yan tutubo. Masarap siya gisa. Malinis. Tanggalin mo na rin itong dahon, yung iba uulamin, pero pag maraming options huwag na lang. Pero malinis siya kasi lalo na bata pa. Hindi nga inuulam ito sa atin ewan ko lang sa ibang bansa, may mga mahahaba, may mga maliliit, tapos tinatalian nila ito, binibenta sa mart, mahal na siya, mga halagang din malalaki, halagang kulang 400, ganyan, may 200, depende kasi kinikilo naman. Pag umusli lang ito ng mas mataas, mas madaling kunin. Kaya lang nung sinabi sigurong sino ang may gusto, maaga na silang pumunta at pinagpupuha, nahuli na kami. Baka may hindi sa may, baka may kumuha talaga yung days before kami. Kaya kapag na panahon na ng bentahan, na itong mga to, na tuyo na itong mga dahon, huhugutin na nila yan, bawang na yan, at tatalian na nila. Bibenta na nila kasi kailangan nila yan sa pag nagkimchi.
Nagawa sila ng kimchi. Yan yung gagawin nilang kimchi. Good for 1 year. Yan. Daan-daan ko lang naman kung may pink na umusli na tulad niyan. May pink na siya. Pwede nang hilain. Hilain mo lang naman. Tapos lalabas na yung ano. Dami. Ganun ang buhay. Korea. Hindi puro lahat pasarap. Meron ding panahon na tag-init araw, lalo na kulang tayo ng vitamin D. Nagpapaturo kaya ako ng vitamin D. Yung mga sakit-sakit sa buto, tsaka madaling mapagod, kulang ng vitamin D. Dami ng kulang sa katawan guys pag tumatanda na. Tanggapin na natin yan, normal na yan sa buhay-buhay. Kaya mga bata-bata pa, enjoy your moment. Pag pwede kayong pumasyal, pasyal. Go where you wanna go. Kung may pang go. Of course. Pwedeng magsaya. Magsaya. Wag lang masyado. Inom-inom, normal lang yan. Control lang para hindi masyado. Ano? 3 kami. Ang hipag ko, ate ko. Tsaka, ako. Ewan ko lang kung kumusta ang kuha natin mamaya. Pero parang kunti lang tubig. Pero pag putol-putulin mo at igisa mo, ulam na rin. Marami na rin ito. Siyempre, mas masarap ito kaysa sa kamuti. Talbos ng kamuti. Ginigisa nila ito, nilalagyan ng karne. Pwedeng wala rin, lagyan nila ng parang magic sarap, tapos lagyan din nila ng ano na yan, sesame seeds. Habang gustong gusto nila ulam na, kasi mahilig sila dito. Bukod sa ulam, halimbawa may sabaw sila, meron pa silang side dish yan, tas yung sobra ulam ulit nila. Kinabukasan pa ulit-ulit, hindi lang iisa. Kaya pag nagawa sila ng side dish, ano yan, hindi lang isang gawaan. Lalagay nila sa lalagay nila sa lagayan at pagkakain ulit ilalabas. Tikim lang. Sa atin kasi pag ganito ulam na, sa kanila side dish lang kasi meron silang main ulam. Kung gusto nila ng karne na may sabaw, kimchi na may sabaw, di kaya samgyupsal, depende. Pero side dish hindi yan mawawala. Merong kimchi na may tubig, may kimchi na kimchi lang. Marami, meron silang radish na kimchi, meron din silang kimchi na pechay. Meron din silang kimchi na may tubig-tubig. Pero ito, gisa lang. Talagang pang side dish talaga. Gisa lang ang ano nito. Ewan ko lang kung lalagyan nila ng tubig, hindi naman. Hindi ko pa nakita. Kasi masarap ito. Asak-asak. Marami na rin yan. Kararating lang naman kami. Laki lang ng bag ko kasi nga inisip ko para madaling itapon. Marami na yun ito actually kung walang kumuha. Kasi bawat bawat puno ng bawang umuusli na ganito. Siyempre ulam na, libre pa, no? Na arawan ka pa. Ang ganyan may pagka pink, ready to pull, at pwede ng ulam. Kailangan isa-isahin kasi hindi mo tingnan maigi, parang wala lang. Pag mabilis mong ibaling yung mata mo, nito maliliit. Pero maganda ito kasi maliit pa kaysa pag malaki na tapos medyo tigas, yung parang ngunguyain mo tapos itatapon mo rin kasi ramdam mo na parang yung sitaw na matigas na.
pag bata-bata. Ang sitaw. Eat all. Di ba hindi iniulam ito sa atin? Parang wala lang. Bawang-bawang eh. Malalaki kasi ang bawang nila dito. Ito malaki. Ayan. Laki. Tumataas ito, umuusli. Bakit kaya may, di ko nga alam na may ganito pala ang bawang. Kasi parang wala namang nagbebenta sa Pilipinas ng bawang na ganito. Yung ano niya, stem niya. Pag nagbenta, bawang agad. Di naman inuulam. Ano? Pero dito, inuulam. May nalabas pala na ganito. Sa gitna. Sa gitna niya. Tapos meron tayong natutunan. Meron tayong napag-alaman. Ulam pala. Bawang. Manol, sabi nila pag bawang. Tapos chung. Itong umusli na to, chung. Yung tawag nila. Manol, chung. Ito na yun, nalaglag pa. Kinuha ko kasi sayang. Huhugasan din lang naman. Ano, kumuha siguro ng madaling araw. Kasi dito ayaw nilang magtrabaho pag mainit. Kaya mas gusto nilang pumunta pag umaga. Ang tawag nun, hindi sila naaarawan. Tapos uuwi na pag ano na. Tapos hindi ko alam ganito pala kayo nakabuta kami. Ang side niya dapat may tubig-tubig. Akala ko dry lang yung ano. Dry lang yung lupa niya. Dapat pala ganyan, no? Parang inapakan ng paan ng kalabaw. Ganun pala yun. Hindi natin alam. Pag-alaman tuloy. May malaki dun sa nang hinayang ako. Gusto kong kunin. Maliliit pa. Pero at least mga kakilala. May kakilala rin akong Pilipina dati. Inaalok niya yung ano. Alam ko naman kung anong house naman yan. Orange. Inaalok niya yun sa kanila. Kasi syempre mag-isa siyang kukuha. Sayang. Hindi kami nakapunta. Kasi walang maghatid at saka yung bus ba. Sabi niya, pag gusto niyo punta kayo, kuha kayo sa inyo na. Maganda sana. Hindi na kami nakapunta. Medyo malayo kasi. Ito ang buhay ng ano. Mahal din ang ano dito. Bawang bawang guys kasi ano. Number 1 yan na kailangan pag gumagawa sila ng kimchi nila. Bawang, sibuyas, onions. Bukod sa ano malalaking petchay, bumbok, Chinese cabbage. Bukod dun, yun yung mga main ingredients at saka yung sili na paste, chili paste at saka chili. Tatakpan dahil sa hangin. Sombrero ko. Puro hauso dito. Ulitin ko mamaya kasi kahit nakuha dito na nakuha kasama ko. May mga ilan pa rin hindi nakita. Sayang. Mabilis hindi mo makikita. Yan. Yan. Kuha tayo ng ito malaki na hindi nila nakuha. Nag-curve na.
tangkad. Ayan, panahon ng pag-harvest ng manalchong. At least may nakuha tayong rebo. Ayan. Ito ang kahihinatnan ng pagpunta namin. This is the way I was mounted. Ganito ang gagawin. Dumating na kami 1.5 hour. Ito lang nakuha. Ayan. Nililinis, tinatanggal ito. At itatapon. That's it. Ito na yung manalchong. Parang ano ng kamote stem. Pero manalchong yan. Tinatanggal yung so this is it. This is the result of manalchong na sinasabi nila. Garlic stem. Yung umusli sa dahon ng garlic. Masarap naman siya. Tinikman ko. Tsaka naulam naman kami. Nilagyan niya kasi ng toyo kaya may brown. Kaya brown siya. Pag hindi nilagyan ng toyo, green na green yan. Minsan may malalaki, may maliliit. Bata kasi to kaya. Parang tangkay lang ng kamote. Pero yung umusli dyan sa stem ng garlic. Yan. Niluto ng hipag. Nakadalawang naman kami.